Hi guys! So, it's been a while since my last daily vlog kasi naging busy tayo for a while. Nagstay kasi tayo for 3 months sa Makati, sa Gramercy kasi across doon yung IVF clinic namin which is sa may Centuria Medical City. That is why doon kami nagstay for 3 months and now we're back here. Andito kami ngayon sa Antipolo and we just transferred our house. Then lumipat na kami ni Hergie dito. So, we will be staying here for the rest of my pregnancy. That is why medyo na-busy din ako. Hindi ako masyado nakapag daily vlog kasi syempre naging busy, namili tayo ng mga gamit. Tapos medyo tinatamad ako, gano'n, medyo pagod ako kasi yung biyahe lang from Makati to Antipolo, parang feeling ko sobrang bumiyahe na ako ng Baguio, gano'n, kasi nakakapagod. Or siguro mabilis lang din ako mapagod dahil nga, ayun, 6 weeks pregnant tayo. So let us all pray na kumapit ang baby, ayan. So yun lang mahihiling ko sa inyo guys. Yung prayer nyo, malaking bagay na yun sa amin ng baby ko. So, for our update, kahapon nag-trade ako ng BTC or Bitcoin kasi nakakita ko ng opportunity. As you all know, right now, si BTC and gold inversely correlated sila. Meaning, magkabaligtad sila ng movement. Kung si gold is umaakyat, si BTC is nagko-correct or nagda-drop. So, nakakita tayo ng correction kay Bitcoin. So, bumaba siya hanggang mga 109 to 108 ata. So, malaki yun. Malaki yung binagsak ni BTC. But, for traders, they don't see it as our loss. And instead, we see it as an opportunity to actually buy. Since, as we all know naman, bullish ang BTC. And what we always have to wait is yung mga dips niya. And right now, nagkaroon ng dip si BTC. And it is an opportunity for us na mag-buy. So, yesterday, I saw sa BTC na nag-touch na siya sa MA200, moving average 200. Ang moving average 200 is average ng 200 candlesticks. Okay? Presyo, average ng presyo. Okay? Pag add mo lahat ng mga presyo in 200 candles and then divide mo to 200 candlestick, yun yung presyo na yun. That is why yung area na yun is malakas. Okay? And maraming mga traders ang nakatingin doon. Kaya nagiging nagiging psychological key level na siya. And kapag yung marami yung mga traders na nakatingin dun sa key level na yun, there's a high chance na nagkakaroon ng reaction dun sa price na yun. Tulad nito, papakita ko sa inyo Mapapansin nyo, ito, di ba? Nagkaroon ng, nag-drop muna siya. Nag-drop yung BTC, bumagsak siya, malaki. Malaki ang binagsak ng BTC. And then all of a sudden, nakita mo yan? Nagkaroon ng mga indecisive na mga candlesticks. Meaning, naglalaban na yung mga buyers and sellers kasi hindi na siya nagtutuloy-tuloy pabagsak di ba? So, ibig sabihin, yung mga buyers, they're trying to protect this zone, to defend this zone. So, kumbaga, ito, dinedepensahan nila itong zone na yan. Ayan. Why? Kasi merong moving average 200 dyan. Ayan, Itong blue na to, this is my moving average 200. Ayan. Kung mapapansin nyo, dyan tayo nag-buy, actually. Dyan tayo nag-buy sa moving average 200. Because we know for a fact na since nagkaroon ng mga indecisive candles, ibig sabihin ng mga indecisive candles, maliliit yung body. Maliliit yung body, mahaba yung wick, na parang naglalaban, nagtatug of war yung mga buyers and sellers. So, ngayon magkakaroon ka ng idea na after massive drop, nagkakaroon na ng power yung mga buyers kasi nagkakaroon na ng indecisive candlestick. So, ang next move nito probably is magkakaroon na ng power yung mga buyers and aakyat na yung presyo. Dahil nga, kumbaga, dinedepensahan na ng mga buyers yung zone na yun. That is why, as a trader, nagkaroon din ako ng lakas ng loob na mag-buy ko doon. Kasi syempre, ang sasabayan natin kung sino yung malakas. Diba? Hindi tayo sasabay sa mga sellers. Nangihina na nga yung mga sellers So ngayon, since in control na yung mga buyers, ang sasabayan natin is mga buyers. So right now, we are running almost 2,200 pips na rin and we're earning, nasa $2,400 na rin with one lot. So 2.5 lots ang tinrade ko yesterday. So, kanina actually nag-partial profit na ako ng 0.8 lots. But, meron kasi ako ditong setup na ang magiging take profit ko would be 113. So, ito yung next resistance. Ito yung next resistance. So, possibly dito tayo mag-take profit. But if ever man na bumagsak na siya, ay hindi na siya pagtuloy-tuloy umakyat, at least nakapag-secure na tayo ng profit. So, sobrang importante na nagpa-partial profit tayo kaysa sumasama yung loob nyo na, sana ka-lose ko na, sana nag-profit na ako doon, diba? So, partial profit tayo. And the rest of the lots na naiwan doon, hayaan nyo na yung matalo yun, manalo yun, ganon. So, ganon yung mentality ko. So, for now, yung pala naman tinitrade ko actually, mas madalas akong trade ng gold tsaka BTC. Pinakamadalas syempre gold. Pero ang lagi ako nakatingin na mga chart is BTC, gold, crude oil,
minsan platinum kasi nga lagi ko nga pinapanood si Tori Trades. But right now, kahapon I'm contemplating nga na parang, bakit hindi ko tingnan yung ibang mga charts? Kasi gusto ko mag-take ng CFA, gusto ko mag-take ng maging certified financial analyst. Ano ba? Pero kasi tinignan ko yung mga reviewer, babasa-basa ako kahapon. Hindi siya related sa ginagawa ko ngayon. Like, mostly kasi mga stocks, coupons, bonds, which is hindi naman na siya related sa mga ginagawa ko right now. Doon naintindihan ko yun kasi course ko yun eh. Diba? Course ko yun ng college and nasa bangko for 10 years. So somehow naiintindihan ko siya. However, I want to study something na talagang directly related dun sa ginagawa ko ngayon. So if I'm studying economics, probably mas gusto ko pang aralin economics. So I don't know, yan. Gusto ko lang mag-aral habang buntis. Baka tumalino yung nag-aral ako. I just want to make my succeeding days as a pregnant woman na productive. Kaya gusto ko mag-aral. Pero yun, iniisip ko nga, saan ako pwede mag-enroll? And gusto ko worth it kung i-enroll. Kasi, alam nyo guys, nag-masteral ako, nag-MBA ako. So, okay naman siya actually. It's just that, hindi siya like sobrang nakatulong sa akin as a businesswoman. Iba pa rin talaga yung impact kapag ginagawa mo na siya. Nasa live action na talaga. And meron ako mas na-enrollan nga actually sa IBA, Innovative Business Academy. Doon, mas intense pa actually yung mga natutunan ko doon as to compare na nag-masteral ako. Kasi doon talaga mas naintindihan ko yung mga technicals sa business. That is why ngayon na gusto ko mag-take ng another exam at mag-aral ulit. Gusto ko something na talagang magiging useful sa ginagawa ko talaga. Ito pag-trade ko, diba? Ayoko nang aralin yung mga hindi naman na related, like mga coupon, bonds, mga pag-compute ng mga payback period or whatever, ganyan. Ayoko na ng mga ganon. Hayaan na natin yung mga ganon sa mga bangko, diba? Kaya nga sila nandyan, hayaan na mag-compute ng mga investment natin. So, ayun guys. And then, for our gold naman, okay, sa gold, nakaswing tayo dito. So, kung titignan natin si gold ngayon, uptrend pa rin naman siya definitely. Ayan. Ang medyo confused lang ako dito is yung naging correction niya. Kasi, I was expecting na somehow i-respect itong ating golden zone. So, ito yung ating golden zone by the way. So, naglagay tayo dito ng fib, ayan, ng Fibonacci retracement. So, nilagay natin siya sa pinaka-swing low, which is this one, swing high, this one. Yan. So, ang ating golden zone supposedly is this one. Yan. This area. Yan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ito yung golden zone. Hindi niya talaga totally tinap yan. Hindi niya tinap tong ating golden zone. So, if we're gonna be putting this ascending channel, ayan. Itong channel natin, lagay natin dyan. Para at least makita natin kung nirespect niya ba. Ayan. So nag-drawing tayo dito ng ascending channel and mapapansin nyo na nirespect naman din talaga niya. Ayan, from this, ayan, nag-tap ulit siya dito and nagkaroon siya ng mga rejection dito tsaka siya umakyat. Same here. Ayan, nirespect na rin itong ating resistance. So now, since nagkaroon ng rejection dito, we are somehow expecting na akyat na siya. Ayan. If talagang i-respect ng market itong ating trend channel. Kasi hindi yun na-respect yung golden zone natin eh. Pero kasi ganun talaga yung gold. Di ba? Hindi ko talaga siya maintindihan. Talagang sometimes may toyo siya. Not unlike with other assets na mas madaling basahin. Ganun. That is why hindi talaga nila-recommenda na i-trade si gold. Unless talagang agresibo ka. Gusto mo nang mabilisan na profit. Kasi syempre sa gold, parang sa isang araw, kaya niya mag-run ng mga 200, 500 pips. Diba? So, yung ganung volatility, mas maraming chances for us na magkaroon ng profit. However, kung babasahin mo talaga siya technically and fundamentally, ay nako, talagang sasakit yung ulo mo. That is why sobrang importante na ang maging basis mo is yung volume eh. And not unlike kung mag-focus ka lang in technical and fundamental alone, hindi mo siya maiintindihan ng sobra. Pero kapag ang ginawa mo is sinasabayan mo yung volume, sinasabayan mo kung sino yung in control, nakafocus ka sa price action, eh mas mayroon kang edge sa pag-trade ng gold. So, gagawin na lang tayo another vlog para sa ating, yung asawa ko. Morning! So, ayun si Tuldok. Tuldok! Jogging sila kanina. Another vlog for our market outlook for the week. Let's see what's gonna happen in gold. And congratulations sa mga nakapag-trade sa BTC. Yun lang guys. Good morning. Happy Monday.